Viral ngayon ang isang PWD matapos nga itong sumakay sa LRT. Pagpasok nga ng nasabing lalaki sa loob ng tren, agad nga itong pumunta sa lugar kung saan nakalaan nga ito para sa katulad niyang PWD. Perfect! At hindi nga nito ine-expect ang mga sumunod na nangyari. Dahil nga hindi mahalata sa kanyang pisikal na kaanyuan na isa itong PWD ay agad nga itong umani ng panghusga sa mga taong nakasakay nung oras na iyon sa loob ng LRT. At dumating nga sa puntong, kailangan pa niyang ilabas ang kanyang PWD card para lamang makumbinsi ang mga taong siya ay isang PWD. Masyado na nga ba tayong judgmental sa panahon ngayon at naniniwala na lamang tayo sa ating mga nakikita at hindi na natin kinoconsider ang mga bagay na posibleng makaka-offend or makakasakit sa damdamin ng ibang tao. At para sa kung ano naging experience ng lalaking ito at nang maintindihan natin kung ano talaga ang pinagdaanan niya habang nakasakay siya sa loob ng nasabing tren, panuurin natin ang videong ito. Batrip ako kahapon kasi napahiya ako sa LRT kaya di ko pwedeng palampasin to, mga kaloka kayo. Shout out sa mga sumasakay ng LRT na PWD, senior o kahit ano ka man. Ganito kasi yan, sumakay kasi ako ng LRT kahapon. Galing akong Dr. Santos papuntang Carriedo kasi magsisimba ako ng Quiapo. At dahil PWD ako, so may 50% na discount. Eto na nga, sumakay na ako ng tren. Syempre, doon ako sa priority. Doon ako sa mga PWD, senior, uupo. Kasi nga PWD ako eh. Pag-upo ko doon, pinagtinginan agad ako ng mga tao. Konti pa lang kami neto pinagtinginan agad ako na bakit nandyan siya? Parang ganun yung tumatakbo sa utak nila. And then maya-maya may nagsasalita na lahat po ng uupo dito PWD lang at senior. Medyo nahihiya na ako, kaya yung PWD ko, nilabas ko. Ilang beses ko narinig yung mga kaya ako parang medyo nahihiya na ako, nilabas ko talaga yung PWD ko and then tumigil siya. Nung tumigil na yung nagsasalita, yung PWD ID ko, pinasok ko na sa wallet ko. Tapos maya-maya, ang dami ng tao, may nagsipasok na ng mga senior, ang dami na namin doon, may mga nakatayo na. Tapos may nakatayo sa harapan ko. Ang sabi ng nasa harapan ko, may diferensya ka ba? Ginanon ako. And then ako, napahiya kasi lahat ng tao sa akin nagtinginan. As in, lahat talaga nagtinginan sa akin. Pagkasabi na sa akin ng mga na may diferensya ka ba? Ang sabi ko, yes po. Tapos parang ayaw nila maniwala, parang nagtitingin na pa rin sila sa akin. Booking ina, uupo ba ako dyan kung di ako PWD? Malamang hindi kasi alam ko may nagsasalita doon na PWD lang dito tsaka senior. Tanga-tanga ba ako? Bakit kailangan mo pang tanungin na kung may diferensya ba ako? Hindi porket hindi kita yung diferensya ko o hindi halata yung kapansanan ko, gaganyan-ganyanin mo na ako. Hindi lahat ng PWD halata yung kapansanan nila ha. So eto na nga, napahiya ako 'di ba? Lahat nagtinginan sa akin. Tapos, sa sobrang napahiya na ako, ang sabi ko na lang sa kanya, sige, kayo na lang po yung umupo rito. Ako na lang yung tatayo. Lahat tayo priority ha, kasi yung pa ako na-dislocate, tapos yung mata ko sobrang labo pa. Ate, pwede mo naman sabihin ng maayos, na hi, hello, baka pwedeng makaupo kasi hindi ko na kaya eh. Ganon dapat, maintindihan ko pa. I-give ko sa'yo, sige po, tatayo po ako, sige upo na po kayo ate. Maintindihan ko pa eh, bakit ganun? May diferensya ka ba? Tapos ang lakas pa ng boses mo. Grabe ka ha. Kaya sa may mga umuupo, sa mga PWD o sa mga priority na mga upuan dyan sa LRT, huwag nyo nang tititigan, di porkit halata yung kapansanan nila. Huwag nyo nang tititigan, huwag nyo nang mamata-matayin, tsaka huwag nyo tatanungin ha. Yun lang, pero nakapagsimba ako. Nakakalungkot lamang yung iba nating kababayan na hindi marunong mag-isip o hindi marunong magtanong ng tamang paraan kung paano nila i-approach yung ganitong klaseng tao. So, maswerte tayo dahil wala tayong kapansanan, pero yung mga ganitong tao, hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan. So, bilang mga umuupo sa PWD, syempre hindi naman yan uupo lang o nagpa-power tripping lang para makakuha ng atensyon ng ibang tao. Alam nila sa kanilang sarili na sila ay pwedeng maupo sa ganyang klaseng mga designated area para sa mga PWD. So sa ating mga normal, kung ganito tayo magtanong at ang habol lang natin ay mamahiya at makakuha ng simpatya at mabalidate kung ano yung nararamdaman natin sa maling paraan, syempre dapat mag-isip-isip muna tayo bago natin ibuka yung ating mga bibig. Dahil hindi natin alam na baka nakakasakit na tayo ng tao o yung taong kinokompronta natin ay talagang PWD. Tatandaan natin, may mga paraan para mag-approach ng tao. Hindi kailangan daanin sa init ng ulo, lalong-lalo na yung mga ganitong usapin. Tandaan po natin, sensitibo ang ganitong usapin. Mahirap po sa ibang tao na ganito ang pinagdadaanan nila. Tayo naman, mga normal, sana ay unawain natin kung ano yung sitwasyon nila at wag tayo magpaka-attitude sa mga ganitong klaseng pagkakataon dahil lamang
na misjudge natin yung isang tao dahil nga para sa atin ang tingin natin sa kanila ay wala namang kapansanan. So mag-isip-isip at kailangan maging sensitive tayo lalong-lalo na sa mga tao sa ating paligid. At kung nagustuhan nyo ang videong ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.